Sa kabila ng sunod-sunod na naiuulat na krimen nitong mga nakaraang araw, ay nanindigan ang Malacanang na patuloy na bumababa ang crime rate sa bansa batay sa pinakahuling datos ng Philippine National Police. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Claire Castro, bumaba ng mahigit 20% ang naitalang crime incidents. Mula sa mahigit 7,500 kaso noong Enero 6 hanggang Abril 5 ay naging mahigit 7,800 na lamang umano ang kaso mula Abril 6 hanggang Hulyo 4. Sinabi ni Castro na hindi ikinatutuwa ng pamahalaan ang mga nagaganap na krimen. Kabilang dito ang mga kasong tampok sa balita gaya ng pagpatay sa isang marine biologist, isang vlogger na supporter ni Pangulong Marcos Jr. at isang motorcycle rider. Ipinaliwanag ng Palace Press Officer na mas napapansin ng publiko ang mga naturang krimen dahil malawak ang coverage ng mga ito sa media. Iginiit niya na nananatiling batayan ng pamahalaan ang datos ng PNP na nagpapakitang bumaba ang crime rate sa bansa. Ito ay sa kabila ng pangamba ng mamamayan na tila hindi ligtas ang sitwasyon ngayon. Sagot ito ni Castro sa tanong kung paano tinutugunan ng pamahalaan ang pananaw na mas lumalala ang usapin ng seguridad sa ilalim ng Administrasyong Marcos kumpara sa nakaraang administrasyon. Yun po ba ang pananaw ng ibang tao? Siguro kung yan ang pananaw ng ibang tao, iba naman po ang nakikita natin na data or data. May nakikita po tayo, yes, dahil na ibabalita. Pero sa kapangkalahatan sa buong Pilipinas, may mga lugar po tayo na nai-report din po ng PNP na wala pong nangyayaring krimen. Nagkakaroon lang po kasi at naha-highlight dahil nakikita po natin sa balita. Samantala, kaugnay ng naiulat na pagpatay sa isang vlogger na kilalang supporter ng Pangulo, tumanggi si Castro na kumpirmahin ang mga detalye ng anumang tulong na naipaabot ng Pangulo sa pamilya ng biktima. Hindi po ipinapaalam ng Pangulo ang tulong na ipinapaabot niya. At ang tulong ay nanggagaling sa puso at hindi para mamulitika. So, hindi po namin sinasabi kung ano man yung itinutulong ng Pangulo. Binigyang diin ng opisyal na patuloy ang pagsisikap ng PNP na palakasin ang seguridad sa mga komunidad at pabilisin ang pagtugon sa mga insidente ng krimen. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News. Nakatuon ang tema ng programa para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagiging payak at may dignidad. Ito ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa Palace briefing nitong Lunes. Anya, magsisilbing host ang House of Representatives sa SONA habang nakaalalay ang Office of the President sa paghahanda. Ayon sa opisyal, walang kukuning celebrity directors o mga kilalang A-list performers para sa programa. Ang gagawin lang natin na sa gagawing SONA ay simple lamang po at wala pong celebrity directors or mga big A-listers na magpe-perform. So, simple lang pero dignified ang gagawin pong pagsasagawa po ng isang national event katulad po ng SONA. Samantala, inihayag din ni Castro na mayroon nang napipiling aawit ng lupang hinirang sa pagbubukas ng SONA. Gayunman, tumanggi muna siyang isapubliko ang pangalan dahil hinihintay pa niya ang pahintulot kung maaari na itong ipahayag. Dagdag pa niya, posibleng ihayag ang pangalan ng singer sa mga susunod na araw kapag pinayagan na siyang gawin ito. Samantala, hinamon ng Malacanang ang isang grupo ng magbigay ng ebidensya kaugnay ng mga pahayag nitong umano'y nagkukumahog ang Pangulo sa paghahanda ng nalalapit na SONA. Ang pahayag ay nag-ugat sa naging pahayag ng isang grupo na ang Pangulo umano ang dapat mahiya, kasunod ang naging panawagan nitong mahiya naman kayo sa nakaraang SONA. Saad pa ng grupo, naging selective umano ang pananagutan ng administrasyon at isa lamang performance ang magiging SONA ngayong taon. Bilang tugon, kinwestiyon ni Castro ang batayan ng naturang aligasyon. Dahil lang yan sa kanyang mga sinabi na kailangang mahiya dahil sa nagkukumahog para sa SONA ito? Ano po ba yung kanyang ebidensya? Nakita niya na po ba lahat ang mga naging trabaho at na-accomplish ng Pangulo para sa bayan? Aba, hindi po tayo pwede magkaroon dito ng tapaoho. Yun po yung
ginagamit ng mga kabayo. Na parang nakatakip ang iyong mga mata. Isang lugar lang kung saan ka dadalin ng kutsero, doon ka lang titingin. Sinabi rin ng opisyal na hindi dapat maging limitado ang pagtingin sa mga ginagawa ng administrasyon. Dapat nalawakan ang inyong pag-iisip, buksan ang mga mata, buksan ang inyong mga tenga. Ano na ba ang nagawa ng Pangulo? Hindi nagkukumahog ang Pangulo dahil sa sonang ito. Ayon kay Castro, hindi abala ang Pangulo sa paghahanda lamang ng kanyang sona, kundi sa patuloy na pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan. Idinagdag pa niya na kinailangan ding harapin ng administrasyon ang mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng mga kalamidad at pandaigdigang krisis, kabilang ang lindol, mga bagyo at tensyon sa Middle East. Sabi ni Castro, ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa mga isyung ito ay hindi umano napapansin ng mga kritiko. Dahil dito, sinabi ng palasyo na maaring ang mga bumabatikos ang dapat mahiya kung hindi nila kinikilala ang mga nagawa ng administrasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Inihayag ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na matagumpay nitong napabagsak ang isang spy drone ng Estados Unidos sa timog ng Iran. Ayon sa IRGC, nagsasagawa umano ng reconnaissance at surveillance mission ang naturang drone sa operational areas sa katimugang bahagi ng bansa. Sinabi rin ng IRGC Aerospace Force na pinabagsak nito ang isang MQ-9 drone sa himpapawid ng Ava sa timog kanluran ng Iran. Samantala, iniulat ng Iran State News Agency na IRNA o IRNA na naharang din ng hukbong sandatahan ng Iran ang isang cruise missile ng Estados Unidos sa kanlurang bahagi ng bansa. Bukod dito, sinabi rin ng militar ng Iran na napabagsak ng kanilang Naval Air Defense System ang isang American LUCAS o Low Cost Uncrewed Combat Attack System drone sa timog ng bansa. Samantala, sunod-sunod na pagsabog ang naitala sa 5 lungsod ng Iran kabilang ang Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mashar at Bandar Imam Khamenei. Ayon sa Tasnim News Agency, narinig ang mga pagsabog ilang minuto matapos ipahayag ng US Central Command ang pagsisimula ng panibagong serye ng airstrikes laban sa mga target sa Iran. Kabilang sa mga apektadong lugar ang mahalagang daungan at sentrong pang-ekonomiya ng bansa. Kinumpirma ng US Central Command o CENTCOM na sinumulan nito ang panibagong bugso ng military strikes laban sa Iran. Dagdag pa nito, ito na ang ikasyam na magkakasunod na gabi ng kanilang operasyon. Sinabi ng Estados Unidos na nakatuon ang kanilang mga pag-atake sa mga kagamitang militar ng Iran na umano'y ginagamit sa pag-atake sa mga commercial vessel at civilian mariners na dumaraan sa Strait of Hormuz. Patuloy namang binabantayan ng international community ang sitwasyon dahil sa pangambang lalo pang lumawak ang sigalot sa rehiyon. Kasabay nito, muling tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa pangamba sa posibleng epekto ng tensyon sa supply ng langis. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News.